Patuloy mo kami tinuturuan, patuloy mo kami pinalalahan, Panginoon, upang manatili kami tapat na nasusunod sa iyong kalooban. At sa gabi ito, Lord, narito kami bilang mga anak mo, tuloy, Panginoon, pag-aaral sa iyo. Salita na nagbuhat sa iyo, Lord. Yan niyo po, Panginoon, basbasan mong lahat na may pag-aralan ngayon upang maunawaan ito ng bawat isa. Sa ganun, Panginoon, makita ito sa kanilang buhay bilang katibayan na kami totoo at may kaugnayan sa iyo. Gamitin mo lang ako sa gabing ito na may tunay na karunungan o kapangyarihan ng buhat sa inyo upang mga salita na lalabas sa aking bibig ay tunay, Panginoon, maging pagpapalay sa kanilang buhay. Maraming salamat sa tagumpay sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Malapagan natin malakas sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, bago ba lang, bukas po pala, mayroon tayong anniversary sa lugar na Bacoor sa kay Pastor Martin Vergara. Sana po ay makapunta po tayo, malapit lang po yan. Unahan na po kunti sa may Southland, ay sa may Puno. Hindi tayo makarating ng muli mo. Malapit lang po ayo. Nicolas sa Bacoor, Nicolas yon. Sa may Nicolas at doon po ang ating anniversary ngayon. Bukas sa ganap po ng alas 8 makaalis tayo dito. 30 minutes makarating na po tayo, napakalapit na po yan. Kaya sana po ay mag-isa po tayo. Gusto natin talaga na alang-araw ay mayroon tayong aanihin na maganda. Ngayon, punta din tayo. Yung pagpunta natin doon, nag-imbis tayo ng oras, magtanim tayo ng oras para sa kahayaan ng ating Panginoon. Kaya balang araw, hindi masasayang lahat yan. Kaya huwag lang tayong mag-apurado. Huwag lang tayong pabibig agresibo. Patuloy na tayong sumunod. Dahil ang mga taong sumunod, kaibigan, yung mga taong paborito ng ating Panginoon. Kaya gawin natin, kasi ito na yung buhay natin eh. Hindi na yung natin eh. Yung talagang puso natin. Napanabagang namumuhay na tayo na makalangit eh. Hindi na tayo makamundo eh. Makamundo tayo. Talagang wala tayong panahon talaga sa mga ganong activities. Pero ngayon, tinawag tayo, pinili, binangon at pinako. Kaya, hindi natin ang importansya yung mga ganong activity dahil mas lalo tayo mapalakas, mapatatag, mapasigla upang hindi tayo madaya. Magpapatuloy tayo maglilingkod hanggang wakas. Kaya ang ating pag-aralan ngayon, tema ng ating pag-aralan ngayon, be connected in Christ. Ang sarap, di ba? Be connected in Christ. Okay, Pastor. Mura din naman ako. Okay, Pastor. Ay, ano naman ako? Kaisa naman ako. And then po natin, may mga born again, may kaisa sa born again. Hindi talaga nakakunik sa Panginoon. Minsan nakakunik lang ang tao sa religion, sa congregation, sa simbahan. Pero, magdating sa pagkunik sa Panginoon, hindi mo makita eh. Kaya mga kaibigan, importante po. Being born again, dapat sa ating sarili, alam natin na kakulik talaga tayo. Kasi useless po, no? Na narito tayo, pero i-connection natin pa. Parang hindi makikita sa atin. Connection, connected in Christ is the most important. Na talagang makita sa ating buhay. Kasi tandaan po natin, hindi lahat nagsisimba. Hindi lahat sumadalo. Hindi lahat masipag. May connection sa ating buhay. Siguraduhin natin na yung ating sipag, yung ating pagsisipa, yung ating pagdalo, may connection sa Panginoon. Kasi alam mo, pag may connection tayo, if you are connected in Christ, mga kaibigan, hindi talaga tayo manghina,
Hindi talaga titigil, hindi talaga kayo magdududa, hindi talaga tayo magpapagod. Bakit? Nakakunik ka sa ating Panginoon. Diba? Pag nakakunik ka sa ating Panginoon, ano ba mayroon Panginoon? Makapangyarihan. Diba? Mayroon siyang, sabi natin, extraordinary power. O, kaya pag nakakunik ka sa Kanya, mayroon tayong tinatawag na extraordinary effort. Sabihin, may nakikita sa atin na kakaiba doon sa iba. Pero tayo nakakunik talaga sa Panginoon eh. Tandaan po natin nga, pakalaking pagkakaiba. Yung mga Kristiyano na nakakunik at mga Kristiyano na hindi nakakunik. Napakalaking pagkakaiba nila. Kaya tsakin natin sarili na nakakunik sa Panginoon. Na sa ganon, ang ating pagkakaisa ay hindi talaga pansamantala. Kaya sabi nga dito sa Aklat ng 1:15 verse 5 and 7, dalawang puntos lang po ito. Natin pag-aralan ngayon, like sila po ito. Sabi sa talata ito, ako ang puno ng upas at kayo ang mga sana. Sino ang puno dito? Ang Diyos. Ano tayo? Sana. Di ba malinaw? Ikaw siya puno, tayo ang sana. So, ano mayroon siya? Mayroon din tayo. Di ba? Ang ganda, di ba? Kaya dapat maintindihan talaga natin kung ano ang mayroong Diyos. Dapat makita din sa ating pagkatao bilang nakakunik sa Kanya. Hindi po pwede, ganda na makita sa Diyos. Pero sa atin, parang di maanihan. Diba? Kailangan makita ito. Mga minamahal. Sabi dito, ang nanatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sarana. Ang nanatili daw sa Kanya. At nanatili kaya salita nagbubunga ng sarana. Verse 6. Sabi sa talatang ito, ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Grabe pa hindi nanatili. Ibig sabihin pag mga Kristiyano hindi nanatili talaga. Ito yung mga Kristiyano na hindi na nagpupaypay, hindi na talaga sumunod sa kalooban ng Panginoon. Para namatay ang kanilang ano ba? Namatay ang kanilang apoy. Namatay ang kanilang tawag natin yung kanilang paglilingkod. Anong nasabi dito? Ang hindi na natin sa akin, gaya na sa ay itinatapon gaya na sa ay itinatapon at natutuyo. Ito yung mga kaibigan, yung mga hindi na natin. Kaya nga napaka-importante yung salita na remain. Remain in Christ. Kung nanatili kasi sa Kanya, may ginagawa talaga tayo. Wala na nanatili sa Diyos na walang ginagawa. Tandaan po natin mga kaibigan. At sa kagaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Bilugin mo mga kaibigan yung hindi na nanatili. Ang ganung mga sanga ay tinitipon, hinahangis sa apoy at nasusunod. Grabe, galit pala talaga ang Diyos sa mga taong hindi na nanatili sa paglilingkod sa Kanya. Hindi na nanatili sa pagbubuhay sa Kanya. Hindi na nanatili sumunod sa Kanya. Mga kaibigan, sino ba? Ano ba ang dahilan? Bakit ni Kristiano hindi na nanatili misa? Dahil sa mga na-encounter na mga labanan sa buhay. Dahil na na-encounter siya hindi maganda, yung napapakinggan niya, hindi niya isinaisip, hindi siya sa puso, ay wala siya sa data, kaya hindi na siya nakapanatili sa paglilingkod sa Diyos, nadaya siya. Maraming Kristiano nadadaya. Kailan, pag dumating na nag-apoy ng problema, parang ilog ng problema, nalulunod na sa ilog, nag-apoy ng problema, nasusunod na, kaya wala na. Mga kaibigan, minsan may mga Kristiyano na galing, kaya hindi na nakapanatili. Nagbago na yung iba ng takbo ng kanyang isip, nagbago ng takbo ng kanyang puso, hindi na nakapanatili. Kaya anong nangyayari? Kawawa. Ang ganong mga zona ay tinitipon, inahagis sa apoy at nasusunod. Verse 7, kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko, hingin nyo na ang inyong kaibigan. At ito'y ipagkaloob sa inyo. Ganda. Diba? Sino lang po yung nanatili? Sinong hindi makapanatili, talo.
Diba? Ang mananatiling tapat hanggang wakas, siya lamang ay makakatanggap ng pabor at pagpapahalaga. Amen. Ang sarap pag ito kung challenge, di ba? Pero pag walang challenge, walang kagana-gana. Di ba? Masarap pag ito kung may challenge. Dahil doon makita natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Di ba? Doon natin mapatunayan, wow, God is with me. Yes. Bakit? Hindi kinakabihan tayo. Dahil sa challenge na lumapit sa buhay. Kaya sa madaling salita mga kaibigan, napaka-importante yung manatili tayo sa Panginoon. If we are connected in Him, ano bang mga bagay nasisira pa sa ating pagkakita? Dahil sa kanyang mga nakakulit sa Diyos. Mayroon ba? Kaibigan, tandaan po natin na walang ano mga bagay. Perapan utos sa ito karamdaman ang makipaghaw, makipaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Mga kaibigan, kung nakakulit sa ating Diyos, mahal niya tayo. At walang ano pa ang mga bagay na makapaghiwalay natin sa Kanya. So malinaw, bakit minsan nahiwalay ang tao? Sabi mo, gusto, wala makapaghiwalay, pero bakit marami na backslide, marami na gina, marami na dudula, marami na lumaypay, bakit? May mga Kristiyan na hindi talaga mabilis sa salita. May mga Kristiyan na tinuro na araw-gabi magbasa, pero araw-gabi nagsipo na. Kaya pagdating sa atake, nag-away, daming bumabagsak. Isang suntok lang nag-away, tulog na. Hindi na nakabangon. At ang dami ng dahilan at hindi maintindihan ng dahilan. Kaya ang Diyos sa mga dahilan ng kaibigan. Sabi nga sa Biblia, na ang Diyos ay nagagalit sa mga nisyan ng mga dahilan. Bakit minsan na gano'n? Dahil nga nadyaban ng kaaway. At minsan iba hindi na nakabangon. Hindi na nagalagad. Bakit? Dahil naiba na yung paningin. Kasi tinamaan ng away. Mahirap pag tinamaan tayo, nag-away, wala tayong sandata, wala tayong panlaban, pag sandata tayo. Kaya tinuro sa atin araw-gabi. Magbasa ka din ng Biblia. Hindi kay araw-gabi. Lagi ka na lang nag-safety, nag-safety, ano nang ginawa ko. Kaibigan, kaya nasa cellphone ng Biblia. Diba? Bakit ba piliin mo pa rin yung Reel, TikTok, ano ba ginawa mo dyan kaysa sa Biblia? Diba? Nasa cellphone na yung Biblia eh. Kaya nga, gamit ko, cellphone. Nandito na, tinatransfer ko na dito mga kaibigan. Kasi wala na yung monitor natin, nagpapahinga ang monitor natin. Ito na, bigyan natin ang oras para pag matake ang kaway, hindi tayo magulala. Hindi tayo madaya. Kasi kaway, hindi ka talaga biro niya. Sabi nga niya sa Akatan chapter 30 verse 10, mananakay pumatay, nakaw at buwas, naparay kong kaway, pumatay, nakaw at buwas, patayin talaga niya. Wasakin talaga niya, ating pananampalataya. Grabe, hindi ka pilaya. Sabi, wasakin, patayin at nakawin. Grabe ang trabaho ng kaway. Kaya ang alalaman natin yung si Job, na pinahintulutan ng Diyos sa pag-ilaman ng demonyo, grabe ang sipag niya. Diretso siya pumunta at pagdating doon, grabe ang ginagawa. Sunod-sunod. Sunod-sunod talaga yung mga pangyayari na hindi maganda. Ang sipag ng demonyo, pag pinahintulutan siya ng Diyos. Ay mag-ingat ka, baka pahintulutan ng Diyos pag-ilaman ka. Kumusta ka mga kaibigan? Nakita ng away, grabe sipag nito, hindi siya maka-discarte sa'yo. Kasi hindi naman talaga nito maka-discarte yung demonyo. Kung hindi kayo tunod ng Panginoon, hindi talaga makialam yan. Kasi paano ka ng presensya ng Diyos eh. Hindi talaga siya makalusog sa'yo. Kung kayo tunod ng Diyos, para sumubin ka. Sige, kayo tunod ng Diyos. Kasi ang Diyos hindi na nanakit eh. Ang Diyos ay pag-ibig at pagpapala siya. Siya na nakit, may gamitin siya sa dito, demonyo nga, utusan ng Diyos yung demonyo. Sige, pakialaman mo. Subukin mo. Diba? Ngayon pa pakialaman mo, kumusta tayo? Baka yung connected natin sa Diyos.
Pabaliktad lang. Kaya pag-aral talaga tayo ng Biblia. Napaka-importante na pag-aralan natin ang Biblia. Kung sa gano'n, yung puso ba nag-away, yung ating karunungan na natin, bakit sa Panginoon? Hindi pa rin nabago ang ating isip. Kasi ako naniniwala na mga tao nakakulit sa Diyos, ang kanilang isipan, hindi po nababago. Pagdating tumatake ang away. Hindi pa nanghihina yan. Hindi nagdududa yan. Sila po'y lumusan na pinahawakan ang salita ng kanilang pinag-aralan. Sabihin pa rin yun, tutupahin ang salita ng Diyos. Hindi pa rin talaga ako iiwan, hindi pa rin talaga ako bumabaya ng Diyos. Dahil alam ko, kakampihan talaga ako ng Diyos. Then, tama naman ang puso't isipan, ginawa ko naman ang kanyang kalupan. Kaya kung ganun, ang iyong paninindigan, hindi ka talaga mamina. Diba? Kasi nakakunik ka eh. Pagkakaroon natin na natutong nakakunik sa Diyos, hindi kayo. Pagdating na may labanan, wala na. Patay na kung siya. Kaya paano matutulungan niya? Ikaw mismo sa sarili mo. Magdududa ka na, anilangan ka na, nakihina ka, ano pa gagawin ng Diyos sa'yo? Ibig tumawag ka sa Kanya, ibig magtiwala ka sa Kanya, ibig ilagay mo sa Kanya yung mga pinagdaanan mo, isinasarili mo na, nagdududa ka na, nakihina ka na, hinipipipit mo na ang problema. Ayan, katatag. Wala itinuturo ng Diyos sa atin na masama. Ang itinuturo ng Diyos sa atin, puro maganda. Kasi alam niya, na mayroon talagang dumating ang pumunta. Kaya kami ginamit yung maganda. Kasi yun ang itinuturo niya sa atin eh. Maganda ka yung itinuturo sa atin. Kaya pag may maganda, pag may dumating na hindi maganda, maganda ang Isus o Kristo. Kasi ikaw ang maganda. Dumating yung pangit sa buhay. Dapat, gamitin mo yung pagkatao mo na may connection sa Diyos upang yung mga bakit na dumating sa'yo ay mawaan. Diba? Sabagat, napaka-importante ipaglaban natin yung ating connection sa Diyos. Upang sa ganon, matutuwa naman natin sa atin. Nung sa ganon, papasaya natin siya. Bakit ay paglaban natin siya? Madali lang kasi paglaban ng Diyos, panahon na wala kang pilitaan ng Diyos. Madali paglaban ng Diyos, panahon na wala kang kalungkutan, kapigatian, wala kang pilitaan. Diyos, kumusta kaya kung mayroon dumating sa'yo? Paglaban kayo natin siya. Baka mapigatin na tayo. Baka isipin natin talo na tayo. Mga kaibigan, hindi tayo tinawag ng Diyos para matapos. Tinawag tayo ng Diyos para matapos. At kung alam talaga natin na kumita sa Kanya, ipaglaban natin talaga ang pangalan. Amen. Diba? Paglaban natin mga kaibigan. Kung tayo tumulan sa mga parisiyo na ang galing magsalita, ang galing magturo, ano naman galing ito? Kaya, alam po natin yung mga parisiyo na this is something, you teach something, but he did not do what he said. What he preached, what he teach, he never do. Yung mga tao na pinagkatiwalaan ni Moises, but something wrong in the eyes of the Lord. Bakit po? Dahil grabe sila mga kaibigan. Nangangaral sila, nagtuturo sila, pero hindi nila ginagawa ang kanilang pagdito. Pinagkatiwalaan sila na marunong matalino sila. Sila ang sila pinagtiwalaan sa kautusan. Kaya nagtiwala sa kanila si Moises. Kasi meron silang karunungan. Pero pagdating sa Diyos, bumabagsak sila. Kaya nga sabi sa Agap ng Matthew, chapter 23, verse 3, ito sinabi ng Panginoon.
Kasi nagawa siya sa mga Pariseo na ito. Kaya nga, magaling, matalino. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ay gawin ninyo ang itinuturo nila. At susunod na kanilang inutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila sinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Maganda na sana, di ba? Maganda na sana ang ipinapakita ng mga Pariseo na ito. Ang galing nila magturo, ang galing nila mag-illustrate, elaborate, demonstrate, ano pa? Napahangaan niya ang Panginoon dito eh. Di ba? Pero, ang problema nito mga kaibigan, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Mayroon pala ganito mga tao. No? Na pinagkatiwalaan, pero walang connection sa Panginoon. Meron pala mga Kristiyano na matalino, pero walang connection sa Panginoon. Garuhin mo mga kaibigan, sabi ng Diyos sa kanila, ngunit huwag niyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila ginagawa ang kanilang pinapangaral. Ang Panginoon kasi, kung ano yung pinapangaral ng Panginoon, ginagawa niya eh. Ano yung tinuturo ng Panginoon, ginagawa niya eh. Di tapos pagdating sa mga Pariseo na ito, naman talino, magaling, pinagkaliwa ni Moses sa utos ng Diyos, ang galing magturo. Biyasa magturo sa utos ng Diyos. Pero ang problema, hindi nila ginagawa ang kanilang itin. Kaya sabi ng Diyos sa kanila, sinabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng utusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Grabe ba? Oh? Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung ang pagsunod daw ng mga Kristiyano, katulad na ng mga Pariseo, hindi daw makapasok sa kaharian ng langit. Ano ang klaseng tao yung mga Pariseo? Matalino, magaling. Kung hindi ginagawa ang kanilang ipinapangaral. Magaling pero hindi nakita sa kanilang buhay. Pinagkatiwalaan na yung maialam. Alipaw pero hindi naman nakakulit pala sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, hindi porke ay tayo ay magaling, hindi porke tayo ay masipag, hindi porke lagi din nagsisipag, ay mayroon pala tayo connection sa Panginoon. May mga tao pala na ginawa lang yun dahil sa kanilang sariling interest, sa kanilang sariling kakayahan, sa kanilang sariling intensyon lamang. O ginawa lang nila dahil mayroon silang tungkulin, but connected is nothing. Wala silang connection sa Diyos. Kaya, huwag natin hayaan mga kaibigan na mangyari sa amin ito na tuwa ang Panginoon. Dahil ang ganda na ating mga sinasabi, ang ganda na ating pinapangaral, ang ganda na ating mga itinuturo. Pero pagdating sa ating sarili, hindi naman natin pala ginagawa ang ating mga itinuturo. Sampal sa ating buhay. Kaya ganito Diyos, mga pasunod nino, tulad lamang ng mga Pariseo na ito, hindi kayo makapasok sa kaharian. Kaibigan, mag-ingat. Kailangan alamin natin sa ating sarili na dapat yung connection sa Diyos ay makipasabi. Sabi ko kanina, there is extra effort na makikita sa isang Kristiyano. Bukas ikaw ay tunay, may connection sa ating Diyos. Palapakan natin ang ating Panginoon. Extra effort means kahanga na makikita sa iyo. Yung dati mong pamumuhay, hindi na makikita sa pamumuhay mo ngayon.
Dahil ikaw ay nakakunik na sa ating Panginoon. Dati-dati, tamad ka. Ngayon, masipag ka. Dati wala kang ka-import-import. Ngayon, grabe, you have extra import. Bakit? You are committed to Christ. Bakit nakita yung sa'yo, yung extra import? Dahil ang Diyos ang gumagawa para sa'yo. Dahil ikaw ay nakakunik sa ating Panginoon. Dahil yun talaga ang gusto ng Panginoon na makita sa'yo. Kaya, bakit humanga na mga ang ilan sa'yo? Dahil mayroong ginawa ang Diyos sa buhay. Kaya, ikaw mismo makapag-identify o makapag-recognize sa sarili mo na iba na pala talaga ako ngayon kaysa dati kong pagkatao. Because you are committed to Christ. Palapakan natin ang ating Panginoon. Mayroong malaking pagkakaiba, mga kaibigan. Pag nagkukulit sa ating Panginoon, napakalaking pagkakaiba na. Kaya, una natin pag-aralan, unang puntos pa lang tayo. If you are committed in Christ, we are a fruitful Christian. If we are connected in Christ, number one, we are a fruitful Christian. Nagbubunga tayo. Anong bunga dapat na makikita sa atin? Diba? Ang bunga nito na makikita sa ating buhay bilang nakakunik sa ating Panginoon bunga na kung saan katangian ng ating Panginoon na maganda na makita sa ating buhay. Kasi nakipag-isa na tayo sa Kanya eh. Nakipag-kunik na tayo sa Kanya eh. Ma-adapt natin, ma-inherit natin, o makita sa atin kung ano katangian na mayroon ang Panginoon. Kaya, tandaan po natin mga kaibigan, na tayo ay nakakunik sa Diyos, ay tayo mga tao na nakuha. Tayo mga Kristiyano na nakuha. Sabi dito sa 1 chapter 15 verse 5, ako ang puno na ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga sa lahat. Sumalinaw. Doon muna ikakat natin. Sino ang puno Diyos? Tayo ang mga sanga. At sabi dito, ang nanatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga sa lahat. Sino daw magbubunga? Yung nanatili sa paglilingkod sa Panginoon. Yung nanatili na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yung nanatili na nagtitiwala sa Panginoon. Yung nanatili na nagmamahal sa Panginoon. Yung mga tao na nagbubunga ng sala. Anong bunga na dapat makita sa atin? Napakagandang bunga mga kaibigan. Ang mga katangian ng Diyos na maganda ay dapat makita sa isang tao bilang masaganang bunga. Sabi dito, mga katangian ng Diyos na magaganda ay dapat makita sa isang tao bilang masaganang bunga dahil sa kanyang koneksyon sa Panginoon. Ano po yun mga minamahal? Ano po yung masaganang bunga na makikita sa isang Kristiyano na nakakunik sa ating Panginoon? Yung bunga mga kaibigan, yung napakagandang katingin ng Panginoon dapat makita sa ating buhay. Una dito, yung pagpapakumbaba. Yun ang dapat makita sa ating buhay ay yung katangian ng ating Panginoon. Dahil tayo nakakanig sa Kanya. Pag sinabing pagpapakumbaba, mga kaibigan, hindi yan sila mga tao na nagdadahila. Hindi yan si mga tao na nangangatulira. Kasi nagpapakumbaba. Diba? Yung mga tao na talagang mayroong connection sa Panginoon. Be humble. Walang dahilan
walang pangakwiran, inagreklamo. Kasi ito yung katangian na ipinapakita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sana ito ang makita din sa atin. Dahil nakakulit din sa Kanya eh. Di ba? Kasi kung nakakulit ka sa Kanya, pero ang ugali mo, humble, ano yung humble sa Bisaya kasi yung mayabang ka. No? Hindi ka humble, malayo. Di ba? Ang pinag-aralan natin tungkol sa salita ng Panginoon, buhay ng ating Panginoon, tungkol sa mga itinuturo ng mga apostol, at buhay ng mga apostol na dapat natin gayahin dahil sa napakakata na ipakita. Tapos pagdating sa atin, hindi natin kita. Tapos sabihin natin, we are connected in Christ. If we are connected in Christ, dapat yung salita humble, makita sa Panginoon. Diba? Dapat makita yan mga kaibigan. Dahil isa sa mga bunga, ito yung mahinanap na Diyos sa atin. Ipapakita sa atin yung bunga na ito. Malulugod ba siya? Hindi. Kasi nakita sa atin. Ipakita na magkikita ng bunga ng punong kahoy. Gutom na gutom ka. Diba? Natuwa ka, dahil may pagkain ka. Ganun din ang Panginoon. Nalatang niya tayo na nagbunga. At ang bunga na yun ay nakakailan niya. Tutuwa din siya sa atin. Diba? Hinahanap ka ng Panginoon. At nakikita niyang bunga sa'yo. Ang ganda. Pagpapakubaba ka lang. Tatawa siya na kaibigan. Hindi siya malungkot. Nakita niya sa atin kung anong katangian na mayroon siya. At dapat lang naman talaga makita. Bakit nakakulit sa kanya? Alam mo naman, nakakulit sa Diyos. Tapos ayaw ay mayabang, mapagmalaki, mapagmataas. Ay, napakalayo naman nun. Ang Diyos hindi ganoon, mga kaibigan. Ang Diyos ay mapagpakumbaba. Kaya dapat din talaga makita sa atin. Hindi ka lang talaga, hindi ka lang nakakiliban. Bakit may puso ka mapagpakumbaba nila, makulit ka sa ating Diyos ng mga pangyayan. Yun ang bunga makita sa'yo. Alam mo ba? Yung obedience. Dapat mayroon tayo gano'n. Kung marunong ka sumunod. Kung anong sinabi ng Panginoon nakasulat sa Biblia, gawin mo na. Huwag ka natin. Huwag mo na balihin pa. Na para lang mas tama ka doon sa sinabi ng Panginoon ng kasulat sa Biblia, huwag na. Sundin mo na. Yun ang sinasabi ng Panginoon eh. Ang sabi ng Panginoon sa loob, sa 36 verse 38, yun naman tayo eh. Sinaki mo naman din ako eh. Siya nagsalita nito eh. Siya nagsabi nito sa atin eh. Ano sabi nyo? Yung tanong verse no? Malinaw, magbigay kayo. Diba? At kayo eh. Bibigyan. Gusto ta kasi sinakritikal pa ako pa. Isa namin magbigay ako bago siya magbigay. Alam naman, Lord, ikaw muna magbigay bago ako magbigay. Wala eh. Sabi niya, magbigay muna kayo. Sinabi na lang, Panginoon, huwag ka na magdahilan pa. Sutin mo na lang. Kasi dapat buhay sa atin yung obedience. Hindi talaga patay natin ito. Dapat kung ang sinabi ng paglakaran mo, sinabi niya eh. Kasi kung hindi natin gawin ang sinasabi niya, hindi natin sinusunod, ang sinabi niya, tayo na gumagawa ng problema. Hindi tayo hindi magtama sa sinabi ng Panginoon. Kaya kung natin magiging ang sinabi niya, kahit ikaw ka nasa ka, gawin mo sinabi niya, doon siya gagawa ng himala sa buhay mo. Huwag ka madaya, huwag ka magpadaya, huwag ka magpadila, huwag ka maghina, huwag ka dumating na hindi mo na sa buhay mo, gawin mo maganda sa pagsunod mo sa salita ng ating Panginoon, kaya pagka natin ang ating Panginoon. Yan ang ating gagawin mga kaibigan. Ito yung napakaganda ng ating ng Panginoon na hinanap niya sa buhay ng bawat isa bilang nakakulit sa Kanya. Ito kung hinahanap ng Panginoon. Sana pag hinahanap tayo ng Panginoon sa buhay natin, makikita ito sa atin kung sigurado tayo ng kabalahin. Kasi pag nakita lang yung sino mga kaibigan, ibig sabihin, masunurin talaga tayo. Diba? Masunurin tayo. Hindi tayo nagreklamo. Lahat na kayo sinabi sa Biblia. Sige po kayo, sinabi nito, gagawin ko. Sabi mo pala sa Matthew 6:33, say, ye first the kingdom of God and His righteousness and all things shall happen. Gawin dito, Panginoon, may kaya, panghuli. Panginoon, lahat ng mga bagay, bawal idagdag mo sa akin.
Ay, gawin ko ito, Panginoon. Kailan? Ang tanong, kailan? Kailan ka magseryoso na sundin ang talatang yan? Baka lagi mong binabati. Masinusod mo, damdamin mo. Masinulog mo ang isip mo. Hindi mo talaga sinulog ang talatang ito. Mga kaibigan, magkakamalitan. Sundin mo lang kahit nahirapan ka. Sundin mo lang kahit nasugatan ka. Sundin mo lang kahit marami ka may pinagdaanan, hindi maganda. Araw-araw. Hindi kayang ihambing ang mga pagpapala ng katumbas na ibigay ng Diyos sa iyo. Pagkatapos ng panahon, basta lakaran mo, sundin mo ang kanyang salita. Palapakan natin ang ating Panginoon. Ano ko man ba? Mga kaibigan, ang lahat ng kanyang tinuturo. Ito natin. Once na makikita niyo sa ating buhay, naniniwala ko palang araw, someday, mag-aani ka. Kaya mas maganda yung sumunod. Dahil mayroon po pangako ang Panginoon. Maganda yung sumunod. Pinapatingin ko. Dahil nagkapabigay din ang kakalagad sa ating Panginoon. Maganda yung sumunod. Dahil nagtutunga sa atin ang Panginoon. Maganda ang sumunod. Dahil hindi nakakaniya ng Panginoon na hinahanap na sa buhay ng bawat sinasabi. At balang araw, ang ginawang po sunod, susuklian ng Panginoon. Wala siyang itinuturo na hindi niya tutuwin. Wala siyang katumbas na kapatid. Yan ang katangian na dapat makita sa ating buhay. Pangatlo, Fisher. Maraming tao, dapat sa Fisher. Ayaw. Ayaw ko mag-face gusto. Ipadala mo sa iba. Buti pa doon, walang tiis eh. Ano gusto mo? Panginoon na mag-tiis sa iyo. Siya lang bubugay, siya lang kahirapan, siya lang mawalan, siya lang masungatan. Tapos sabihin mo, nakakuli ka sa kanya. Nakakuli ka pala sa kanya. Hindi ka simple sa magtitiis. Bakit? Nakakuli ka, hindi mo pwede. Puro ka pala, puro ka kaagad, puro ka ginawa. No! Anihin mo din. Manahin mo din yung pagtitiis. Dahil yan po ang buhay ng ating Panginoon. Amen. Tinuruan po tayo. Pagdating sa pagtitiis, na dapat mahalin natin, huwag natin itong kalabanin. Dahil ang pagtitiis sa buhay na ito, ay tanda na tayo, ay binago ng ating Panginoon. Kung masunod natin ito. Binigyan na tayo ng magandang halimbawa, mga kaibigan, ng ating Panginoon, dahil siya unang nagtiis ito. Pagtitiis sa buhay na ito, bahagi na, napakahirap na din sa atin. Sapagkat kung siya nag-is, sa Galway, bigyan natin ang magandang halimbawa upang ating tulahan. Siya ang unang nagpili ng halimbawa pagdating sa pagtitiis. At dahil sabi natin, nagpulitin sa kanya, yung pagtitiis, dapat mahalin din. Huwag natin taasan. Kasi pag taasan mo yan, kahit taasan pumunta, hindi ko pwedeng kawasan. Kaya mahalin po natin ito, dahil isa sa mga bunga na ito, na dapat makita sa isang Kristyano na nakakulit sa ating Panginoon. Huwag tayo mag-expect, mga kaibigan, na once na nakakulit sa ating Panginoon, wala na pagtitiis na ating mararanasan. Mayroon mga kaibigan, dahil yun ang totoong buhay ng ating Panginoon, mayroon siya pagtitiis. Pangapat, yung banal. Sabi niya sa aklat ng Pedro, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Yun ang katangian na makita sa ating buhay kung tayo ay nakakulit sa ating Panginoon. Yun yung mga bunga dapat. Banal, hindi makasalanan. Hindi man bilingan, hindi man daraya, hindi sinungaling. Ang banal, sinungaling ba? Ang banal ay mandaraya ba? Hindi po. Kaya sabi niya, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Doon tayo hindi pa kulit sa kanya eh. Alam nga naman, accept natin na kulit tayo sa Panginoon Diyos. Pero, nandiyan pa natin sa kasalanan, walang ganun. Hindi pwede magsama ang banal at mga kasalanan. Mag-aawayan sila. Kaya sinong pipiliin mo? Siyempre banal, din nakakulit sa ating Panginoon. At dapat yung dalawa makita sa ating buhay. Ang Diyos ay ganap, dapat ganap din tayo. Wala siyang pinipili. Wala siyang itilatangi. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang paningin.
Sabi nga sa 4 na Santiago, chapter 2, kung hindi tayo ganap, kung mayroon tayong pinipili, mayroon tayong dinadangin, nagkakasala tayo, dapat sa atin ay parusahan. Delikado pala yan. Baka yung paborito mo, kung lagi nagbibigay sa'yo, delikado ba yan? Kung hindi nagbibigay sa'yo, wala kang pakailan sa kanila. Kaibigan, ngayon pala, pag-ayuno ka na. Ha? Hindi ka naman tinuturo sa atin. Isa sa mga katangian ay tinuturo sa atin ng Panginoon, maging ganap kayo. Sapagkat ganap ang inyong kasalanan. Wala tayong kinikilingan. Wala tayong ginagampayan. Pawang katotohanan lamang ang ating tinala sa ating buhay. Bilang tunay na kakulit sa ating Panginoon. Yun ang ating gagawin. Pag-aralan po natin ang mga bagay na ito na dapat makita sa ating buhay. Hindi isang napakayaman katangian na dapat lilitaw sa ating buhay bilang nakakulit sa ating Panginoon. Huwag natin hayaan na sabi natin, we are connected in Christ. We are united in Christ. But nothing inside. Delikado po yun. Sa loob pala, wala pala si Kristo. Sa bunga, sa bibig lang pala. Sa salita ng pala. Pero, deep inside, empty. Deep inside, nothing. Kaya kita, nililo ko natin sa sarili. Sabi nga sa kagawin, yung pag-ilig ko natin, kay Kristo, para lamang sa mga bagay sa mundo ito, tayo na pinakawawa sa lahat ng mga tao. Huwag tayong magbigod para lamang sa sarili natin, para lamang sa mga pangarap natin, para lamang sa gusto natin, para lamang sa ating mga kagalakan sa mundo ito. Magbigod tayo na may tutong Kristo na nalupo sa ating buhay. Kalapakan natin ang ating buhay. Yan natin mga kaibigan, na mga katangian ito, nawa, lilitaw sa ating buhay. Napakaraming katangian na napakaganda na itinto sa ating buhay. Ha? Ano ba katangian na dapat makita sa atin? Na ibigay sa atin ng Panginoon, na tinuturo niya sa atin. Ha? Siya po ay matulungin. Ino-offer niya kanyang buhay. Di ba? Inandog niya kanyang buhay para ikaw at ako makalaya sa kasalanan. Kaya ba natin i-offer ang ating buhay? Ha? Kaya ba natin i-alay ang ating sarili para doon sa mga kaibigan na makalaya sila sa kasalanan? I-offer mo ang iyong sarili sa pamagitan na extra effort. Hindi sa pamagitan ng pag-alay doon sa kasalanan. Pero ang extra effort para kakain sila. Sapagkat ang unang nag-alay ng buhay ng ating Panginoon. At dahil sumampalatay, tinatawag natin siya, nabago tayo. Nabago tayo, alay din natin ang ating buhay para sa mga tao. Nais na pitas. Yun ang katangian na mayroon ng Panginoon. Nandun inaalay ng ating buhay. Nasugatan siya para gumaling ka. Sino gusto masugatan? Ay, isa sa mga kaya naman ng natin pag nasugatan siya, gumaling tayo. Grabe ba, kaibigan? Baliktad, di ba? Siya muna masugatan, gagaling tayo. Naging pulubi siya, iwanan na tayo. Kaya ba natin maging pulubi para sa iba? Para iwanan sila? Grabe, kaya ang tinuturo niya sa akin. Tumangirap, gawin, di ba? Kaya mo ba mamulubi ka? Para lamang matugunan ang pangailangan sa gawain ng ating Panginoon. Baka paglaban mo sa hindi. Ang kaibigan, napakaganda ang kanyang katangian na pinapakita sa atin. Nagsakripisyo sa lahat, nagtiis sa lahat. Magandang katangian na pinapakita niya sa atin lahat. Bakit kaya? Gusto talaga niya na anong mayroon siya na tinuturo sa atin, ay makikita talaga sa atin. Talaga gusto nito. If we are true, connected in Christ, nawa, makita ito sa ating buhay. Pagsikapan natin na makita ito. Mahirap gawin, pero kung nakakulit ka sa ating Panginoon, at yun ang nais na makita mo sa buhay mo, mangyayari ito sa
Pero kung hindi tayo mag-aral ng salita ng Diyos, ano makikita ito sa'yo? Nakinig ka lang nga ni Pastor Nick. Pero pagdating sa bahay, cellphone ka naman magdawa. Hindi mo naman nire-review. Mabuti pa sa school. Dahil ang turo ng teacher, pag mo sa bahay, nire-review. Pinag-aralan mo, pinag-memorize mo. Dahil alam mo, the following week, mayroong examination. Pero pagdating sa turo ni Pastor, wala naman siya. Wala naman pumabaw sa tuni. Di ba? Kaya okay lang. Pag uwi sa bahay, at least nagsip ako. At least dumalo ako. Kaya kahit matulog pa lang ako, hindi ko na nabibihon niya. Eh, mga kaibigan. Bakit marami mga Kristiyano, hindi nakita pa rin katagin ng Panginoon dahil hindi nga talaga na-review. Ngayon dapat makita sa kanila pagkatao. Kaya hindi sila pagpapala. Naging pagpapalo sa sila pa. Ibig pag-aakay sila, nagpapapastay pa. Grabe. Pero ganun, ibig pag-aakay ka ng kaluluwa, nakapag-prostrate ka ba? Wala ka pa man akin, nakapag-prostrate ka na. Bakit? Ikatagin na Panginoon nakita sa'yo eh. Sabi ko, nakakulit ka sa Diyos. Eh ano bang katingin ba yun ng Diyos kung nakakulit talaga tayo sa Kanya? Ganito pagpapala tayo. Hindi tayo pagpapalo sa iba. Kalakasan tayo, hindi tayo kahilaan sa iba. Diba? Nakapag-encourage tayo. Hindi tayo nakapagbigay ng kaluputan sa iba. Because we are connected in Christ. Pagawakan natin nga. Kasi pag tayo na nabasa nila, sa ating binagay niya mga alas, sabi sa akat ng mga Diyos, mabuti ba sa'yo? Nabitinan ka ng malaking, malaking giligan ng bato. At ihulog sa lao. Grabe pala yan. Kasi maging sanhi ka. Sa isa na malit na ito, nananalig sa akin, grabe pala ang parusa. Ganun pala talaga ang Diyos. Yung sa mga Kristiyano, naging sanhi sa panghina na kanila po Kristiyano. Kaibigan, we are connected in Christ. Kaya dapat, naging kalakasan tayo sa kapwa natin. Naging pagpapala tayo sa kapwa natin. Naging liwanag tayo sa kapwa natin. Naging asin tayo sa kapwa natin. Why? Because we are connected in Christ. Kalapakan natin ang ating Panginoon. Kaya panindigan natin, nakakulit ako sa iyo, Diyos. Totoo akong born again. Totoo ako hindi mag-isa sa iyo. Wala yung natin pagkataha ko. Bagong-bago na ito. Kaya ang ganda na makita sa buhay ko. Dahil ako ay binago mo. Dapat gano'n. Para maraming natutuwa sa iyo. Para maraming nagagalak sa iyo. Hindi kayo. Ang kinilang natin, ang born again tayo, ang kinilang natin, we are connected in Christ. Pero hindi naman nakikita sa ating pagkakataon. Kakalungkutin. Ano mo kakilala natin? Born again ka mo. Leader ka mo. Pero yung katanginan ka mo, hindi makikita yung pagkakristo. Nakakalungkutin. Gano'n kagagaling? Makakatulad tayo para sa mga Pariseo. Ang galing-galing. Napakatalino. Natutuwa ang ating Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, huwag nitularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila ginagawa ang kanilang ginagawa. Grabe. Galing nila, pinagkatiwalan sila. Nagkaupusan. Siyempre, active sila. Pinagkatiwala sila. Siyempre, lagi silang visible sa gawain. Pero grabe na kakalungkot eh. O ito lang. Hindi nila ginagawa. Kanila may pinapangalan. Sabi nga, kung sunod ninyo, katulad ng mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa rin. Bakit ano ba Pariseo? Mayabang. Pangangalan nila hindi nakikita sa kanilang buhay. Ipinagawa sa iba, pero sa kanila hindi nila pinagawa. Kaya, grabe na kakalungkot. Kaya sa ating buhay bilang nakapunod sa Panginoon, nawa yung napakagandang kakamilihan. Makita sa Panginoon. Na para ka, wala ka talaga natin pagkatao mo. Hindi ka lang huwi po. Hindi ka lang madala mo. May kagalakan ka, natutulog sa iba. Hindi kayo, magdamang-damang po pa rin. Sigurista ka pa rin. Marami. Namimintas ka pa rin.
Namimili ka pa rin. Ano ba talaga? Are you connected in Christ? Mga kaibigan, huwag natin guluhin ang Panginoon. Dahil kung tutong nakakonekte sa Kanya, napakalang katingan makita sa buhay natin. Di ba? Sarap na tumulong tayo. Sarap na makisa tayo. Sarap na makita ang katangian ng Panginoon sa buhay natin. Dahil tayo, hindi pa mundo, panlaki. Wala pa kaya natin ang ating Panginoon. Kaya, nakakaya kasi ang kinin. Malaki pa. Magkaya ang kinin, nakakunik ako sa Panginoon. Pero yung ating Panginoon kita, kumusta ka na? Ha? Maraming tao, grabe. Napakagaling. Maraming tao, napaka-komportable niya sa buhay niya. Nakakala niya sikat siya, nakakala niya kilala siya, nakakala niya magaling siya. Pero marami paramang tao na nangitiri siya kanya. Bakit? Dahil ang kanyang kasikatan, ang kanyang kagalingan, hindi nakikita sa kanya pagkatunay na Kristiyan. Di ba nagkakaya lang ganyan? Di ba? Kaya na kailangan na kung mayroon tayong galing, kung mayroon tayong talino, kung sila tayo, masipag tayo sa kanila ng ating Panginoon, kinakailangan makita sa iyo ang tunay ng kaugnay ng Kristo. Hindi kayo pakitang tao na. Kasi marami kayo. Nagaling-galingan, nagtalintalimuhan, pero hindi ka na lumilitaw kung ganda na ang ito. Napaka-importante sa hindi ko yung lumilitaw. Pinakailangan palitawin natin. Hindi ka itago natin. Kasi wala nagsisindi ng ilaw, may tago doon sa ilalim na kabato. Saan ba sa kabinet? Pag nagsisindi ka ng ilaw, nakalagay talaga yan sa ibabaw. Para maraming nga nakapansin sa iyo. Kaya mga kaibigan, kung tayo connected sa Diyos, kailangan makita ang pagka-Diyos. Hindi ba? Hindi kayo. Nakakunik ka sa Diyos, pero wala mo na makita niyo sa buhay. Totoo ba nga? Na ikaw ay nakakunik sa Diyos? Bakit hindi ko kasi? Grabe nakakalukot ko rin, pasuran mo. Kailangan lumilitaw talaga yan. Hindi mo na kailangan ipagyabang pa. Pag malaki pa na, ganito ako, ganyan. Wala na yan. Kailangan ng mga tao. Gusto na magsalita, na magsabi, natutunan, may kuliksyon ka sa Diyos. Kaya nakikita sa iyo na napakaganda, katangian, na hindi nakikita sa ilang ordinary tao. Kaya mga ganyan. Kaya dapat magkita sa ating Panginoon. Palapakain natin ang ating Panginoon. Pangalawa, last ito. If we are connected in Christ, we will amat as. Wow, pahukay na sa atin. Grabe pala yan. Totoo naman eh. Ikaw, kakunin sa Diyos, pero pahukay, wala siyang katakalukot naman yan. Papayag ka dyan, pasuran. Diba? Nakakunin ko sa Diyos. Ang aking Diyos, pagayaman. Ang aking Diyos, ay nasa kanila. Kung sa kulay naman. Nagkakupayag na. Na kung ibig na hindi makita sa iyo, pumunta sa Diyos. Kinakailangan makita sa iyo. Makipagbunog ka talaga. Dahil ang di mo na ayaw niya papayag, makuha mo ang pangalan ng Diyos. Kaya, napaka-importante, yung pamor ng Diyos ay makita sa atin. Kaya sabi sa verse 7, kung nanatili kayo sa akin, at nanatili sa akin ang mga salita, hingin ninyo na ang iyong kaibigan at matutupad yung para sa iyo. Ganda pala, pag nakakulit sa Diyos, hindi natin ang ating kaibigan at ibigay sa atin. Yung mga pabor, mga kaibigan, na dapat mararanasan natin ito. Ano ba gustong pabor? Sa mga bagay na dapat, ayun pa lang ang kaibigan na sa iyo. Kung wala, hindi pa nakita yung mga pabor ng mga bagay sa mundo ito sa buhay mo. Ano ba dapat una makita sa buhay mo? Na pabor na gusto mo? Hindi makita natin sa buhay.
Sabi dito, if you are maintained doing something in the kingdom of God, if you are maintained doing something in the kingdom of God, it is a favor na nakikita sa'yo. Ano po yung mga minamahal? Yung lagi kang nagsisimba. Pagod na yan ng Diyos na pinapara na sa'yo. Pero kung mga Kristiyano, kasi karami. Tingnan natin sa ating kapanahon yan. Mga kaibigan, ang dami mga Kristiyano ngayon na yung pagsimba ay ginawang habit na lang. Hindi na talaga. Tutong nakakunik sa ating Panginoon. Pero ikaw at ako, grabe yung pagsisimba mo. Tapos sa iyong puso at isipan. Dahil may pagmamahal doon sa pagsimba mo. Dahil pagsimba mo, inaalay mo ang iyong sarili. Bilang handog na buhay, hindi handog na patay. Sa aklat ng Roma, chapter 12, verse 1. Yun ang iyong pagsamba sa Panginoon. At dahil yun yung pagsamba mo sa Panginoon, isang malaking pamor na yan na nakikita sa buhay mo. Mga Kristiyano sa ating kapanahonan ngayon, mga kaibigan, hindi mo malabo makita mo sa simbahan. Kung ikaw bakit nandito ka sa simbahan? Dahil pinabuhan ka ng ating mo. Hindi ka na ito dahil gusto mo. Alam mo na rin ka dahil pinabuhan ka ng ating Panginoon sa Kristo. Di ba sa pagulong sa bahay, manood ka na lang ng TV. Di galing sa trabaho, galing ka sa school. May pinag-abala, pero bakit na rin ko sa simbahan? Because the people of God is with you. Nasa iyong pamor ng Diyos. Kasi kung lahat pa ng mga tao, lahat pa ng Kristiyano, ay nasa kanilang pamor ng Diyos, dapat nandito sila ngayon. Pero bakit ikaw lang nandito? Dahil pinabuhat ka, ating Panginoon. Dahil totoong nakapulit ka sa Kanya. Palapakan natin ang ating Panginoon. Pangalawa, yung humayo ka lang. Kahit wala kang naakay, yung humayo ka lang, pastora. Kahit wala kang naakay, pero humayo ka. Pamor na yan, ginawa na Diyos sa'yo. Di ba? Ang hirap humayo. Lalo na pag wala kang pangmerida. Kaya, di ba? Kaya ang merida lang kung ayun, kasama ko sa pastora. Pastora. Sa bisis ka. Pero kami kaya, wala kami merida. Hindi kami binigyan pastora. Kaya, bihira lang mga Kristiyano. Pero bakit nagawa ito? Because the people that is binabuhan ka lang ng Panginoon. Yan ang iba, ayaw ko. Wala pa ko rin sa'yo. Diba? Mahirap kumain mga kaibigan. Mahirap ang step preaching. Mahirap ang panustali. Pero bakit nagawa mo? Na wala ka mapapawag at wala ka reklamo. Because the people God is in. Kaya magpasalamat ka, Lord. Salamat, Panginoon. Pinaburan mo ako. Sa kabilang nabisi ako. Sa bilang ayaw ka pinagabalaan. Marami akong ginawa sa araw na ito. Pero pinag-aanin ko pa rin. Humayo pa rin ako. Step preaching pa rin ako. Itigalaw mo sa aking word. Pinaburan mo ako, Diyos. Dahil tutulad ako ulit ako sa iyo. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kung ikaw mga kaibigan, wala kapakuran. Malungkot ka kung hindi ka napangalan. Nasahin ka ng Panginoon. Kaya, yun yung mga pagulang na ginawa ng Diyos sa atin, dahil nakakulitis sa Kanya. Hindi na ako papayag ng Diyos na nakakulitis sa Kanya, pero wala tayong ginagawa. Kukonsinsayin ka na. Diba? Kakausapin ka niya. Pag hindi ka sumunod, mga kaibigan, nakakalungkot yan. Bakit? Hindi ka mabakali para maraming buwan sa buwan. Kasi usigin ka eh. Na yung minumulto ka ba sa sarili kaluluwa pag hindi mo nagawa? Kaya ka na ng umaga, sulit umaga ka talaga kung magkano sa preaching. Tapos ibala ko niya no. Kaya niya doon pa sa kapag. Sabi ko, araw kita makita dyan sa ano. Dyan sa may taplat, sa ano eh. Dito sa may kanay na street Araw-araw ba? Sabi ko, hindi mo ako din araw. Hindi ko sa ibang
lumipat ako dito kanina sa may Gatchalian, umaga. Ako lang kasi lagi mag-isa pag umaga. So kung maghanap ng kasama, hindi pa rin talaga ito mag-expose ko rin. Hallelujah. Sa isang labor lang yan, Diyos. Hindi ko kasi kaya talaga. Na hindi ko gawin. Parang kulang ang araw ko. Hindi ko magawa. Parang struggle ako eh. Parang mainit yung ulo ko kung hindi ko magawa. Parang nagagalit ako sa sarili. Parang nainis ako sa sarili ko. Kaya, hindi ko ginagawa talaga. Sabi ko, gagawin ko na nga ito kasi parang inconsistent. Kasi nakasanayan ko na yun ang buhay ko eh. Pagwala sa mga langit. Tapos ko, magbasa na Biblia, yun na. Pangatlo na yun. Kanang pamuli na yung amusal ko. Siya na wala amusal. Siya wala naman talaga eh. Nakasanayan ko na yun. Kasi yun ang buhay ko eh. Ibo ang gusto ko. Kaya napasalamat ako eh. Katulad ko nalulungkot, pag hindi na ako kikonsensya. Nakakalungkot yun. Pag nag-decide ka na parang ayaw ko, pag hindi kikonsensya. Kasi, pero salamat naman sa Diyos. Sa bawat parang kung ayaw ako, parang kasi tao tayo, mayroon talaga kainan, pero nandun talaga yung pangusap. Nandun talaga yung pangusap. Kaya, talaga, gagawin ko talaga. Pagkain. Mr. Preaching. Yun ang buhay natin. Kaya hindi tayo makamundo pa namin ito tayo. At ako na sa mundo tayo, hindi ka natin kagalakan ng pangusap. Yun lang, sabi ko nga, Lord, ito lang yung ano ko eh. Ito lang yung kakayahan ko yung gagawin para mabigyan kita ng pangmuli at kagalakan ng Panginoon. Kasi alam ko, pag ginawa ko na yan, ako naniniwala na nakikita ko ng Panginoon. Kaya naniniwala, ipaniniwala ko sa iyo, kasi pag ginawa ko yan, nabigyan ko ng kagalakan ng Panginoon, na-delight ko siya, napasaya ko siya. Ipakita ko ang pagmamahal ko sa kanya, sa pamamagitan nila yun. Panginoon, ito lang yung kaya ko na ipapakita sa pamamagitan. Kaya ako mag-isa, okay lang yan, alam ko sa akin. Yun pala, pag binabagay ko yan, ma-excite ako. Kasi, yun yung pananaw natin. Pero tandaan mo natin lahat na yung pabungan. Kasi hindi natin kaya gawin yan kung sa sarili natin kung sa sarili natin kalakasan. Kung sa sarili natin pangungusap, no? Hindi natin kaya magawa. Kasi tandaan mo natin mga kaibigan. Nung ako ay talaga, hindi ko talaga Christian. Hindi ko talaga magawa ng ganito. Pero ako naging Kristiyano, since nung ako ay na-disciple na siya po niya, grabe yun. Yun ang pinakamahirap nung ako disciple. Bakit? May trabaho ko. May trabaho ako. Pero yung Mr. Preche, hindi ko ba nakikita? Hindi ko pinatay sa sarili ko. Tuloy-tuloy yung mga kaibigan. Mr. Preche, umaga. Pag uwi ng hapon, kasi uwi ako sa trabaho, alas 4, punta ako kay Bishop, alas 5, makarating ko yung Bishop kasi quarter lang, ilalakad na ako. O makarating ko sa bahay, mga 4:30 o 4:45. So makapunta ako sa mga alas 5. Pag mula third floor, ilaglag ko na yung extension. Doon ako sa labas, naral, hanggang alas 6. Nagkagandaan ko, Brian, kung nangaral kami, meron talagang merienda sa Pastor Boni. Hindi ko wala. Meron talagang merienda yun. Bakit? Dahil marami ng supporter siya ng mga panahon. Marami ng title, marami ng giver. Kasi nakalipat na sila sa highway na ang ganda na talagang gawa sa Negros po. Kaya ngayon, taga-talang matay-ray. Tatawag din yung mga supporter din darating. Kaya, ako lang, si Kuya. Pagdating lang Merkulis at saka Merkulis, yun talagang ginagawa. Doon ako talaga pagod sa paningin ng tao, pero sa tingin ko sa sarili ko, masaya ko, masigla ko, at hindi ako napapahan. Dahil yun ay paburuan ng mga Diyos na pinapahan sa akin. Kasi kung hindi ka paburuan ng Diyos, may reklamo ka niya. Magre-reklamo talaga ang tao pag hindi paburuan ng Diyos. Kasi napapagod tayo eh. Nangihina tayo eh. Mayroon tayong ang ating lakas hindi tulad ng robot eh. Wala naman talaga kaparuan ng robot, di ba? Meron tayo kailangan eh.
Diba? Pero salamat po, pinaguran ka talaga ng sisi sa kahinaan mo. Bigay ka niya ng kalakasan. Tutulungan ka niya. Kaya yung mga tanong kapaligid sa'yo, awa na sa'yo, pero sa sarili mo, hindi ka naawa. Okay. Dahil ang kalakasan galing sa Diyos ay nasa iyo. Dahil nakakulit ka sa Kanya. If you are connected in Christ, mga kaibigan, hindi mo maramdaman yung naramdaman ng mga tanong kapaligid sa'yo. Eh, trabaho pa ako, katapos grabe. Kaya pag isipin ko ngayon, grabe ko lang yung ginawa ng mga kulisay ko. Hirap pala. Pero sulit naman din talaga. Kasi nung ako ng papasok, ibinigay talaga ng Diyos ko na kailin ko. Wala, hindi ibigay ko. Sabi ng Panginoon, talaga, binabagay ko lahat. Ito, guitar, speaker. Hindi ko mabilanggit yung pulpito, pero nakasama ang pulpito. Hindi niya pala. Wala kang ibigay talaga. Grabe, maiyak ka talaga eh. Iyak nung pastor na ako, nandun na. Mayroon akong disciple. Pastor, may trabaho na. Hiningilin ko lahat ng Diyos sa Diyos. Bago ako nagpapastor. Ito, grabe. Hindi pa ako nakasot, pastor, nandyan lahat, kainta. Maiyak ka talaga, pastor David. Grabe po, kumalaw ang Diyos ko. Pigor lang talaga. Matutuwa ka talaga eh. Kasi, yung lahat ng hinihiling mo, nangyayari. Pero pag-alay mo sa pastor, Lord, bigyan mo nagkakaroon ng trabaho. Bigyan mo ng disciple, nagkakaroon ng disciple. Bigyan mo ko ng gusali, nagkakaroon ng gusali. Eh, grabe. Lahat na aking hiling nangyayari. Eh, hindi ka magiging matas. Sabi ko, Bishop, ready ako, Bishop. Kasi lahat ng kailangan nangyari. Eh, 2 taon pa ako ng disciple ko. 2 taon ako disciple ko. Naarayan. Kung alam ko, 2 taon. Ang susi ko lang doon, napakasipag ko sa kanya. Eh, ako nag-reklamo. Wala ko reklamo. Kasi may Bishop dito, Diretsyo, wala ko reklamo. Pagdating sa financial, wala problema yan. Lahat ginawa. Wala akong nalaala na nagreklamo kay Bishop Buni. Eh, nung ako ay malapit ng last of Bishop Buni, okay ko lahat. Maiyak ka lang talaga. Sabi nga Bishop Buni, meron kasi kayo. Dito ako na, hindi siya, bakit? Meron akong simbahan. Meron ka na. Sige, dali mo na lahat ng mga dadalhin dyan. Kasi gusto niya, doon pa akong simbahin. Kaya mo simba ako ng butang. Hindi siya, kukunin ko na yung hindi bibigay mo. Grabe, hindi ko madala lang ibigay niya. Amplifier, ganito, tapos guitar. Dala ko lahat yan. Tungkol naman din siya. Kasi, mayroon na pala akong kasama sa simbahan at mayroon akong busabi. Hindi ka tulad ngayon. Hanggang saan ngayon? At lumalis na. Kaya sa sunod, huwag ka sa ako, huwag ka na, pag nilasap kita sa mato, linggo-linggo ka na sa simbahan mo. Umayos ka na. Nakawadali ka pa. Galing-galing ka pa. Tulad yung nauna natin lang sa pagkakamali ko, hindi ko na pag-aralan yung ginagawa kung ako ay ikaw-pastor. Dapat handa ka talaga sa kanya. Kaya lahat nangyayari. Ako lang ng Diyos yung pastoral. Ako lang talaga ng Diyos. Ano alam ko? Pero taong disciple ka? Alam ko. Kaya pag ako ng misay, hindi ko naisip na paano ako ng misay. Parang tinulat ako eh. Kasi kung naisip ko yun, susurrender ka talaga. Hindi naman kami tinulat gawa ng misay eh. Eh, mabuti pa nga ngayon, si Ryan, baba dito, si Ronald, baba dito. Ako hindi baba sa pulpito. Sana baba sa kasara. Sa bisis lang mo nagamit ni Bishop para nangarang ng salita niya sa pulpito sa loob ng 2 taon. Kasi may pinantay sa lugar, ako nangangaral. Sa bisis lang. Tsaka sa bisis lang nila ako nagamit sa pagbibigay. Within 2 years. 2 bisis lang ako nakapangaral sa pulpito. Hindi ka tulad ngayon. Si Ryan, si Rubik, babaan talaga. Ako na. Kaya nung nilasap ako. Kaya sa sarili ko eh. Parang ginangyayari talaga ako sa sarili ko. Sabi ko, bakit ito? Isa. Diba? Pero, nag-tiktok kasi ako ng mga tayo. Yung tiktok ko kami sa punay, ayun pala ko na ito. Isa lahat. Sa katagalan natutunin ako. Nakakuha na talaga ako kayo kasi bawat
punta ng mga bersari, bago na pinakinggan ko, ginagalit ko. Kasi dito mga kaibigan, kung gusto mo talaga, may panagawa sa iyong Diyos, substante. Wala itong turong-turo. Kung paano gawin sa akin. Ito naman kung nag-isip may isip sa labak. Bago pa lang yan, hindi yan yung panahon namin, wala yan. Bago pa lang yan, nagpapaspugan na ito. Ano ka, bachelor? Bachelor ka na rin? Sunod sa bachelor, doctorate ba? Ako, hanggang? Meron ako pastor na mga Tapos 50% sugar. posing powder and powder. Dun sa, sa bachelor. Ang tagal mo Hindi, naman. yung sa dati ko choice. Sa dati mo, hindi ngayon ito. Galing din sa akin sa LTI. Yung kami kay Nanay Lite, yung sinupapil sa Velas Piñas. Leadership Training Institute na kaano na ako doon. At pangalawa na rin is OM dito sa Alabang. Ako dyan, hanggang sinudyan lang natin. Ikaw, bachelor ka, patuloy mo yun. Noong una ka panahonan, wala sa amin yun. Ngayon lang ito. Kaya mga kaibigan, bakit nagulat ako sa sarili ko na hindi ko naisip kung paano maging pastor? Talagang iba pala pinabuhat ng Diyos. Iba talaga pag tinawag ka ng Diyos. Kasi wala kang makita na kakatakutan mo. Wala kang makita na uuhulog ka eh. Wala kang makita na manghina ka eh. Ang lahat nakikita mo, kagalakan para siya. Kasi paun pala ng Diyos ka. Kaya may panawagan siya sa mga. Kaya, kapag na yung nasa battlefield ka na eh. Ikaw na lang mag-isa, hindi ko naalala. Hindi ako nag-isip. Hindi ko lang biro. Wala Hindi ko lang biro. Wala yan. Nag-usap kami Basta. sa ating Pero salamat po, Panginoon. Wala yan. Dahil tingin mo. Hindi tayo iwan, hindi tayo tingin. Ang daming naranasan, hindi maganda. At hanggang ngayon naman. Pero, yung at pabungan ng Diyos niya mo. Yung puhunan na ibigay sa akin ng Diyos hanggang ngayon, hindi pa naubos. May mga puhunan kasi na ibigay ng Diyos. Kaya, hindi pa naubos. Kaya, may gana ka pa rin. Nasunod. Hindi pa rin nawawala yung excitement sa pagpupuli sa kanyang pangalan, sa pagsunod sa kanyang pangalan, kahit mayroong mga pinagdaanan. Dahil, yung yung connection natin sa kanya hindi nawawala. Yung presensya niya hindi nawawala. Yung lahat na kanyang ibinigay, hindi nawawala. Ang mahirap mo pag mawawala na. Yun ang delikado. Kaya nga sa panahon na umaga na, chinicik ko sarili ko, kung may gana pa ba ako sa project, mayroon pa naman eh. Diba? Mayroon pa naman eh. Delikado pag wala ka ng gana eh. Kaya kanina umaga, nagtalo-talo talaga yung pan. Nagtalo talaga yung mga puso't isipan ko. Pero grabe na talaga yung Panginoon sa buhay. Kaya Esther po siya po grabe. Pabor lang talaga. Dahil nakakunin talaga tayo. If we are connected in Christ, ang pilo niya, napagawa ang lugar niya. Talaga sa so yung pabor ito lahat, pabor ito para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Dito muna tayo nagpupumus. Yung mga pabor na kalooban ng Diyos na magawa natin sa kanyang kaharian. Hindi mo muna tayo sa mga pabor ng mga bagay-bagay din. Alam natin, pag yung pabor ng Diyos na ating mararanasan dito sa kanyang kaharian, nagawa natin lagi ang kanyang kalooban, sabi nga niya, all day shall be added unto us. Yung pabor ng Diyos nakita sa ating buhay, dahil lagi natin ginagawa ang kanyang kalooban sa kanyang gawain sa lugar na ito. Mga kaibigan, yung pabor ng mga bagay, later on, mangyayari. Kaya pagka natin ang ating Panginoon. Kaya, ang pabor natin nasahin na dapat makita sa ating buhay ngayon, pabor na makapaglingkod tayo sa ating Panginoon na walang kapaguran, walang pangalilangan, walang pagduduga, walang katamanan. Pag yan ang mararamdaman mo, later on mga kaibigan, ang qualification. Kaya hindi mo na hilingin yan. Sa Solomon, anong hiniling ka? Ang mga kayamanan ba sa buhay? Hindi ah. Pero mo naman. Pero alam ng Diyos na kailangan ni Solomon yung mga bagay-bagay. Ibinigay niya. Nangarap pa siya ng mga bagay tipo. Nangarap niya karunungan, kapangyarihan, katalinuhan para magampanan niya ang kanyang tungkulin.
Ngayon ang ating hiningin. Para sa ganun matutuwa niyo sa atin. Para hindi tayo magmukha ng mga bagay sa mundo dito. Sabi nga sa akatuan, ang umibig sa mga bagay sa mundo dito, ay kalaban ng ating kayo sa Kristo. Ay, mayroon ka man naisin na gawin. Eh dapat yung mapagigikuran natin ng Panginoon at maipakita natin sa kanyang kaliya sa gawain. Di ba? Yung magsimpa ka, yung maghayo ka, yung magbalustani ka, yung iniligan mo yung activities. Nakuha mo lahat, nagawa mo lahat, na walang pag-alalangan, walang katamaran, walang pagdudo, it is a people of God. At dahil alam mo, pagpapuro ng Diyos na naranasan mo, nandiyan mo ang buhay. Walang araw, ibuhos niya sa'yo. Kaya kung natin pangalaman, pagpapuro, na dapat maraming maranasan, pagpapuro, makikot sa kanya. Wala ka naman. Kasi may mga pasalo, kapagkataman ka, bakit hindi pinuha? Bihira lang po, pag wala ka Panginoon makikita. Bihira. Kaya kung ikaw yan, salamat ka. Hindi lang kasunod yan. Ang gusto mo sa buhay mo. Na magagamit mo sa daigdig. Wala pa kaya natin ang ating Panginoon. Tapos tayo tumayo sa pangangalaman sa pagkatapos sa gawain. Yes. Amen. Maraming salamat Diyos sa mga minsan na binigay mo sa amin. Alam namin na nakulit kami sa inyo. Yes. Alam namin, Panginoon, na hanggang ngayon, patuloy mo kami inaalalahanan bilang nakakulit sa inyo. Sapagat minsan, Panginoon, nadadaya kami, nanihina kami, dahil tao kami, hindi perfecto, Panginoon. Pero salamat. Dahil sa koleksyon namin sa inyo, Panginoon, patuloy kami na naglilingkod sa iyo. Nakita sa amin ang bunga na nagbuot sa iyo. Mayroon kami, Panginoon, na kabanalan. Mayroon kami katangian, Panginoon, na pagkaganda, mapapakubaba, masunurin, Panginoon. Ganap at naging banal dahil sa aming koneksyon sa iyo. Minsan, Panginoon, nadadaya kami. Minsan, nalilinggar kami. Pero salamat, dahil nakulit kami sa iyo. Ibinangon mo kami. Pinalakas mo kami, pinatatag mo kami, pinagtibay mo kami, pinagkita pa rin sa aming buhay ang katangian na mayroon ka, Panginoon. Kaya salamat sa lahat ng ginawa mo sa aming Panginoon. Salamat sa lahat ng pinapayo mo sa aming Panginoon. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa amin. Ay hayaan mo, Panginoon, na makapamuhay kami, Lord, sa mundong ito, makapamuhay na patuloy lumalakad sa salita mo. Dahil naniwala po kami, Panginoon, bilang nakakulik sa inyo, ang mga pamor, Panginoon, ay siyang tunay makikita sa aming buhay. Pabor sa amin, Lord, na mapaglingkuran ka. Pabor sa amin, Panginoon, na mapupurihan ka. Pabor sa amin, Panginoon, na magawa namin ang iyong kalooban sa iyong kaharian. Magawa namin ang iyong kalooban sa simbahan ito. May makita namin na wala kaming katamaran pag-alinlangan sa pagkatunay na pinaguran mo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil sa daming Kristiyano, isa kami sa mga tao, Panginoon, na pinapaguran mo. Dahil totoo ang aming koneksyon sa inyo. Hayaan mo, Panginoon, na manatili kami tapat hanggang wakas sa aming paglilingkod sa iyo. Dahil totoo nakakunik kami sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na ibigay mo sa amin ngayon. Hayaan niyo, Lord, na manatili tumakita sa aming buhay. Upang sa ganun balang araw, Panginoon, ay tunay ka, Panginoon, na ikaw ang aming magkakasama sa iyong kaharian pagdating na tagad, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na naman mga pangako mo, balang araw mararanasan namin. Kaya salamat, Panginoon, at hayaan niyo, Lord, ang bawang isa pansamantala na uwi sa tahanan. Ingatan mo na at gubayan sa daan makarating ligtas at may kagalakan sa tahanan na mayroon sila. Lord, kalagyan mo nawa, tagapin mo nawa ang aming papuri, pasalamat po sa pagkakila sa gabi ito, sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay mag-uwi ka ng malakas na. Amen and amen and amen. Maraming salamat, Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin.